Secretary Attorney Joycel Panlilio, Deputy Spokesperson ng Department of Agriculture. Opo. Ase, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Opo, okay. Ase, sinasabi, pinag-uusapan pa lang yung pagpapatupad, no? Tama ho ba? Ng price cap para sa mga imported na bigas? Tama po, meron pong konsultasyon na ginagana po at inaasahan po natin na either next week po or after Holy Week ay magkaroon na po ng direksyon or kung mai-implement na po ito. Oo. Kasi sa kasalukuyan, magkano ho yung kada kilo ng imported na bigas sa merkado? Base po sa inyong monitoring, ASEC. As of March 21 po, ating pong prevailing prices na na-monitor po dito sa Metro Manila, yung tinatawag po nating special, umabot po ng 60 pesos nga po, pati po yung premium. Pero yung mga well-milled rice po ay nasa 48 po at yung regular milled naman po ay nasa 43 pesos. So, Ito po yung presyo ng imported. So etong 50 pesos price cap sa kada kilo ng imported, eto na yung pinakamataas kung sakasakali ito ipapatupad. Opo. Ito po yung tinatawag nating maximum suggested retail price. Maximum. Or MSRP. Oo. Magkakaroon pa ba kayo ng consultation din sa mga rice retailer para rito? Yan po ay lagi po iyang ginagawa po ng ating kagawaran bago po tayo mag-impose ng ating MSRP po sa merkado for imported rice. So yan po ay kasalukuyan pong ginagawa din po natin. Nasimula naman na po ito at kaya nga po nabanggit ko po kanina na inaasahan po natin na makatapos po ang Holy Week or by next week ay ma-implement po natin ang price cap. At ito po ay pagbibigay alam din po natin sa Pangulo kung ano po ang naging resulta ng konsultasyon. Oo. Pero kayo ho'y kumpiyansa naman na ito ay masusunod o maaprubahan sa sang-ayunan ng mga rice retailer natin. Nagkaroon naman nga po ng konsultasyon kung ano man po ang ma-impose po natin na price cap ay based po ito sa konsultasyon at ayon po din sa kagustuhan po ng nakararami. Opo. Pero doon sa mga imported, doon sa hindi imported, wala namang paggalaw, ASEC. Wala po tayong price cap na ini-impose sa local. Pang-imported lang po talaga dahil pinoprotektahan din po natin yung ating mga local rice farmers. Okay. Pero ang tanong ko, hindi kaugnay sa price cap, pero sa presyo lamang, yung ordinaryong presyo sa ating mga local rice, nagkaroon na ho ba ng paggalaw? Kasi nung nakarang araw may balita ho na may pagtaas na 3 hanggang 5 piso ata kada kilo sa local produce na bigas. Maaari po nating asahan na magkaroon po talaga ng paggalaw. Opo. Pero sa ngayon po, dahil nga po doon sa nangyayari pong pagtaas po ng presyo ng gasolina, ay apektado po yung logistics o yung pag-transport po ng ating mga bigas mula po sa milling facilities po natin papunta sa merkado. Pero patuloy naman din po kasi yung pagmamonitor po ng DA bantay presyo para masiguro po natin na wala pong nananamantala sa sitwasyon na biglaan pong pagtataas ng presyo. Katulong po natin dito yung Department of Trade and Industry at saka yung Philippine National Police. Kapag meron po tayong nakikitaan, pinapadalan po talaga natin sila ng mga show cause letter para magpaliwanag po kung tungkol po doon sa hindi na makatarungang presyo na ginagawa po nila sa presyo po ng bigas. Pero nais ko naman din pong kuhanin yung pagkakataon para po sa ating mga kababayan na meron po tayong alternatibo na mas murang bigas, yung ating pong benteng bigas. Nandyan po ang mga ito sa merkado. Isa po itong pwede nilang bilhin para po mas mura po at mas marami pong mabibili yung kanilang pera. Ito po ay 20 pesos lang compared po sa mga ibang presyo po na umaabot nga po ng 60 pesos o hanggang 55 din po. Okay. Very good kasi nandyan pa rin pala ang benteng bigas no ng gobyerno. So far gaano karami pa rin po ba no ang stall na nagtitinda po ng benteng bigas
Ngayon. Meron po tayo ngayon, available po to sa 177 sites po ng ating mga lokal na pamahalaan. So sa mga munisipyo, sa mga syudad, sa buong Pilipinas po ay available po ito. 177 na po ngayon itong outlet, mga LGUs po na nakipag-partner po sa Department of Agriculture para maging available po sa kanilang mga nasasakupan itong benteng bigas. Pati po yung mga ibang government agencies po, kamukha po ng PhilPost sa kanilang lugar, even po yung mga private sector partners po natin, nandyan din po sila, at yung sa mga fish port, meron po tayo sa mga NFA, makikita po natin yon. Okay. Benteng bigas po natin. Opo. Napakalaking tulong po ito, ASEC, sa sitwasyon ngayon, di ba? Na Opo. halos lahat ng bilihin ay tumataas at hindi naman natin po pwedeng pigilan yan. Dahil itong problema ito ngayon na nararanasan ng buong mundo. Tama po kayo. Opo. Pero pag may mga ganitong klaseng programang gobyerno, makakabili sa mas mababang presyo, lalo tigit sa bigas, napakalaking ano po ito. No, tulong sa ating mga kababayan, lalo tigit yung mga below minimum at yung mga poorest of the poor, ika nga nila. Pero may sapat ho ba tayong supply? At ito ho ba tuloy-tuloy pa rin sa ano po ngayon, sa sitwasyon ngayon? Ito pong benteng bigas natin, gaya po ng naipangako ng Pangulo, hanggang 2028 po sa katapusan ng kanyang termo ay sisiguruduhin po natin na talaga pong available po ito lagi. Sa ngayon po, sapat po ang supply natin, hindi lang po sa bigas, pati po sa mga ibang bilihin, kamukha po ng mga gulay, manok at mga baboy po. Ayan, okay. Pero, ang mga pupwedeng bilhin dito sa, di ba makikita nila ito sa mga kadiwa, tama ba, ASEC? Sa mga kadiwa po Kadiwa at stores. sa mga palengke po, Sa mga public market po natin at sa mga ibang, usually meron din po sa mga covered court sa mga LGU or sa mga munisipyo po nila. Pero mas accessible po ito sa palengke at sa mga kadiwa stores po. Ito naman ay bukas para sa lahat. Bukas po ito para sa lahat. Pero inuuna po natin yung mga lugar. Kasi po ngayon po ay sinisiguro po namin na buong Pilipinas po talaga ay meron. But inuuna po natin yung mga mas marami pong middle class and below na mga kababayan po natin para mas mauna po silang makapag-avail po ng benteng bigas. Etong mga bigas na itinitinda natin, binebenta natin sa mga kadiwa sa presyong 20 pesos kada kilo, ito ay galing sa lokal na mga magsasaka natin, locally produced, or mga imported ito, ASEC? Locally produced lang po ito. Hindi po tayo nagbebenta ng 20 pesos na imported. So isang malaking tulong din po ito para sa ating mga magsasaka. Ito po yung mga nabenta po nila sa NFA. Okay. Magandang bigas po ito. Kinakain po namin ito sa aming opisina din. Pero mga ano pa ito, ASEC, mga old stock kasi 'di ba ngayon nagrereklamo nga mga magsasaka kasi luging-lugi sila eh. Old stock pa rin ito. Ito po yung mga tinatawag po nating nag-aging rice. Pero strict po ang aming quality control na bago po ilabas ay sinisiguro po natin na magaganda po ang mga bigas na ito at malilinis po. Ayun. So yan yung good news na meron tayo. Sa gitna ng nararanasan nating krisis, at least ang gobyerno nandyan pa rin at ibinibigay pa rin nila yung serbisyo at tulong sa ating mga kababayan. Kagaya nito, ay mayroon pa rin sila makikitang murang bigas sa halagang 20 pesos. Ayan, available pa rin sa mga merkado at sa mga kadiwa stalls. Hindi lang bigas, pati mga gulay din, no? Sa kadiwa po natin, meron po tayong mga gulay at kahit yung iba mga itlog, manok, nandun po yung mga lowland and highland vegetables po ay makikita po nila sa kadiwa store. Ano to? Binibili ng gobyerno natin sa murang halaga din sa ating mga magsasaka o dun sa presyo na kanilang ibinebenta pagkatapos binababa lang yung presyo ng ng produkto? Galing po siya diretso sa mga magsasaka.
sila po mismo ang nagdadala sa kadiwa. Parang sila po ang nagbebenta, meron lang pong tumatao doon para po magbenta para sa kanila. So ang kita po nito ay sa ating pong mga magsasaka mismo. Opo. Or kung may mga isda po ay sa ating pong mga mangingisda. Ayun. Well, bukod dyan sa mga kadiwa, ASEC, base sa inyong monitoring din sa presyo ng produktong agrikultural sa mga palengke, meron na ho bang paggalaw? Meron po tayong nakikitaan na paggalaw ng presyo na inaasahan naman nga po natin dahil tumaas po yung presyo ng pag-transport po nitong ating mga produkto. Pero gaya po ng amin pong nasabi, mahigpit po ang pagbabantay na ginagawa po ng DA, hindi lamang po dito sa Metro Manila, kundi po sa ating mga probinsya dahil meron po kaming mga regional field offices, may meron po kaming bantay presyo team doon para po makita na tama lang po ang mga presyo or hindi po masyadong tumataas na mag-a-amount na po ito sa profiteering. Oo. Sa madaling salita, hindi umaabuso ng ating mga... Ayun po ang ating ayaw nating mangyari na may mag-abuso po ng presyo po. Oo. Gaya ng sabi nyo nga, well, hindi may iwasan dahil lahat naman ay apektado rito. Oo. Pero ang gobyerno may ginagawa ding mga paraan no, para kahit papano ay makakatulong lalo tigit sa ating mga magsasaka. Yung fuel subsidy ho ba nila, kailan nila matatanggap, ASEC? Yung po sa mga mangingisda po natin ay nagsimula na po last week ang ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BIFAR na magpamigay po sa ating mga mangingisda. Inuna po natin yung mga mangingisda na nasa 5th class municipalities at 4th class municipalities. So nakapagbigay na po tayo sa mga halos 10,000 na pong mga mangingisda ang nabigyan na po ng fuel subsidy. At patuloy po natin itong gagawin hanggat mabigyan po natin lahat ng mga eligible beneficiaries po natin ng mga mangingisda. Doon naman po sa ating mga magsasaka, naasahan po natin na by next week or right after Holy Week po ay masimulan na po natin yung initial batch po ng mabibigyan po natin ng 5,000 na fuel subsidy po. Opo. Saan po mag-uumpisa dito sa Metro Manila muna o nationwide na po yan, yung implementation? Nationwide naman po ang ating implementation pero yun nga po yung nabanggit ko po kanina ay inuuna po natin yung mga nasa mga 5th or 4th class municipalities. Oo. Bakit hindi po sila... At ilalagay naman... Go ahead po, ASEC. Meron po kasi tayong tinatawag na interventions monitoring card. Doon po natin kasi ilalagay yung kanilang fuel subsidy. Doon naman po sa mga walang intervention monitoring card or IMC, meron pong mga cash vouchers na ipamimigay po ang ating pamahalaan at ito po ang distribution po nito are through our regional field offices po. Opo. Paano po yung sistema ng pamamahagi rito at ano po yung kailangang ipresenta ng mga benepisyaryo? Unang-una po, kailangan po ay nasa listahan po natin sila, yung ating pong listahan na Registry System for Basic Sector in Agriculture or RSBSA po para sa ating mga farmers. Kung mangingisda naman po ay tatanggapin din po natin yung fish registry kung nandun po sila or yung boat registry po natin. Pero ngayon nga po, meron po tayong IMC na tinatawag na card at papasok po doon yung subsidy po natin na maaari po nilang gamitin yung card na yon at pupunta po sila sa mga bilihan po ng fuel at ipapakita lang po nila yun para po siyang ATM card. Para mas madali po sa kanila. At the same time ay meron po tayong monitoring ng kanila pong fuel subsidy na nailagay po doon sa card. Opo. Bakit hindi po kasama sa ayuda ang ating nasa agriculture sector at fuel subsidy lamang no ang kanilang makukuha? Unlike sa mga tsuper, sa mga driver na mga pampublikong sasakyan, may ayuda na mula sa DSWD, may fuel subsidy pa, ASEC.
Yung fuel subsidy naman po, parte lamang po ito ng mga tulong o interventions na pinapamahagi po ng DA. Oo. Patuloy po yung pagbibigay natin ng intervention sa kanila, kamukha po sa ating pong mga rice farmers, for example po, Mhm. meron po tayong pinamimigay din pong hybrid seeds para patuloy po silang magtanim, pati po ang mga libreng fertilizer. Yung mga ayuda po na binibigay natin ay in kind naman po ito. Aside from that, yung mga iba pa pong seeds or seedlings sa mga hindi naman po rice farmers. Kabilang din po sa ating mga pinamimigay, hindi lang po itong mga tinatawag nating inputs, pati po yung mga post-harvest facilities po nila. Nabibigyan po sila ng libre ng mga ito like cold storage facilities para po yung mga kanila pong harvest na hindi pa po nila ibebenta sa merkado ay maali po nilang mai-imbak dito na hindi po ito masisira. So ilan lang po yan sa mga binibigay natin. Marami pong programa ang DA para po sa lahat po ng ating mga magsasaka at mangingisda. Yung binabanggit nyo po, all year round yan yung, di ba, existing na programa na hindi pa ito sa kasalukuyang sitwasyon ngayon ng mga magsasaka kaugnay nga rito sa epekto ng oil price, increase. Tama Opo. po kayo, pero malaking tulong din po ito. In addition po dito sa ating fuel subsidy at saka sa mga interventions na pinamimigay po natin ng libre, ay meron din pong ipinag-utos ang Pangulo na ibigay na rin po yung Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk na pondo. Around 2,500 each po ang makukuha po ng ating mga eligible beneficiaries. Ang kabuoang amount po nito ay 10 bilyong piso na inaasahan din po natin na ito po ay mailabas na po natin around mga May po siguro kasi inaayos pa po yung mga dokumento para po makuha na po natin ito mula po sa DBM at sa ating National Treasury. So ito po ay para din po sa mga magsasaka at mangingisda. On top po ito ng ating fuel subsidy. 2,500 each. Mga ganun pong presyo. Mga ganun po ang presyo. For our rice farmer, yes, each po ito. For our rice farmers, around 2,325 po ito. Para naman po sa mga mangingisda, mga 2,445 po. Pareho po ng para sa ating mga nag-aasukal. Para naman po, ganun din po halos para po sa ating mga nagpo-corn na farmers. Okay. So, ito yung parang ayuda sa kanila. Pwede nilang gamitin sa iba pang pangangailangan. Asek. Opo. Tama po. Okay. Ipapamigay din po ito through their IMC card. Kaya po nagkakaroon po tayo ng caravan sa buong Pilipinas para po ma-issuehan po ng IMC card yung ating mga magiging beneficiaries dito. Oo. Ba't mas mababa siya compare dun sa ayuda ng mga driver? 5,000. Yung pondo po kasi na available natin ay 10 billion po at dinivide po natin to doon sa ating mga eligible beneficiaries. Kaya po lumabas po siya ng ganong halaga. So sobrang dami din siguro. Mga 4 million po kasi yung 4.172 million po ang ating beneficiaries para po dito sa presidential assistance po natin. Oo. Di hamag mas marami kumpara rito sa mga driver. Hindi ko po alam yung figure Oo. ng ating mga driver, pero ito po yung figure po na magiging beneficiary po ng ating presidential assistance for farmers and fisherfolk. Ayun. Panghuli na lang, ASEC, nagdeklara ng pag-asa na sa panahon na tayo ng tagtuyod. Ano naman ang ginagawang paghahanda rito ng DA para sa ating mga magsasaka, lalo tigit nasa tagtuyod na tayo, yung kanilang sitwasyon din ng ating mga magsasaka talagang literal na-experience nila yung tagtuyod sa kanilang pamumuhay dahil nga rito sa sitwasyon ng presyo sa produktong petrolyo. Opo. Ang DA po, meron po kaming nakapokus na opisina para po sa mga ganitong sitwasyon, yung ating pong Climate Resilient Agriculture Office. So sila po ang nagmo-monitor ng sitwasyon na to at nagpapalabas po sila ng mga abiso kung saang lugar po ang makaka-experience nito. At the same time po, yung ating pong irigasyon ay ating pong pinapalakas. So meron po tayong mga pondo para sa ganyan. At isa po din sa proyekto, nagpupulan, tinatawag po natin white. Ito po yung mga greenhouses, po yung ating mga high-value crops.
At kasama ko dito ay yung drip fertilization system, klase ng pag-i-irrigate po ng ating mga pananim na bawat isa pong tanim ay meron pong kanyang irrigation po. So maganda po ito para po mas tutok yung pagbibigay po natin ng sustansya at irigasyon para po sa ating mga pananim. So yun po ay ilan ng mga interventions ng DA, pero yung pinaka-bago po na tinututukan ay yung tinatawag nga po naming white revolution para control po yung environment ng ating mga pananim. Ayun. Alright. Sec, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Maraming salamat po sa pagkakataon at magandang umaga pong muli. Sec, Joycel Panlilio, mga kasama Deputy Spokesperson ng Department of Agriculture.